Alam mo Kuya JD, until now, di talaga ako makapaniwala na iisang tao lang yung boses na naririnig ko since nakinig ako sa'yo year 2009 until now 2026 na po. God bless, mapaluma man o bago, pinapakinggan ko sa YouTube, never ako nagsawa, more upload pa. We love you and take care always, more aswangan pa. Shoutout para kay Jomar Salgado. Maraming salamat sa patuloy na suporta, kabayan. At gaya nga ng sinabi ko, naway mag-iingat ka sa araw-araw. Ginagamit ko yung mga boses na naririnig mo dito sa ating palabas. At muli, maraming salamat sa suporta. Yun lang mga kabayan, if ever may mga papa-shoutout pa kayo dyan, i-comment nyo lang dito. Ito sample, konti, pambabae. Ito pinakamahirap eh. Kung may mga gusto kayong ipa-shoutout, ilagay nyo lang dito sa baba. Ganon! Huwag na natin patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lito. Walang eksaktong taon, probinsya ng Ilocos. Nang mga panong ito, si Lito ang pinagkakatiwalaan ng ama sa pangangasiwa ng malawak na palayan. Sa tuwing magtatanim, magpapagapas, naroon ang binata. Simula ng maliit ay sinanay na ito sa pag-aalaga ng palay hanggang sa magbinata at magkasakit ang ama. Ilang araw na lang magsisimula ng magpagapas sa kabilang nayon. Siguradong hinugda din ang mga palay natin. Baka magkasabay tayo at walang gagapas sa atin, kaya agapan mo na kagad Lito. Wika ni Mang Bernard habang kumakain. Nako, yan nga din po yung iniisip ko eh. Dahil naunang magpagapas ang katabi nating palayan. Yung sa atin medyo hilaw pa ang puno. Baka maging ipa lang pag pinilit natin tay. Sayang ang palay. Tugon ni Lito na noon ay kakarating lang galing sa palayan. Eh paanong nangyari yun? Hindi ba bas nauna tayo magpunla kaysa sa kanila? Tanong ni Mang Bernard. Medyo mainitin ang ulo nito dahil sa karamdaman, kaya hanggat maaari may nahong pinapaliwanag ni Lito ang lahat. Kasi po tayo ibang binhi yung tinanim natin eh. At saka huli po tayo nagpatuyo ng tubigan, kaya nahuli din yung pagkahinog ng palay natin, pero maayos naman po ang bunga. Wala pong peste o kahit anong insekto, wala din. Ganun ba? O siya, ikaw naman ang nakakakita, kaya mas alam mo kung anong gagawin. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. Ito ang palaging tagpo sa tahanan nila Lito, lalo na pag malapit na ang anihan. Sinisigurado ni Mang Bernard na maayos ang takbo ng lahat, lalo na kapag nagpapahakot na ng mga naisakong palay. Marami ang magnanakaw na naglipana sa ganitong panahon, kaya naman maingat ang lahat ng magsasaka. Sa tuwing gapasan, kung hindi nyo na itatanong, minsan nang nanakawan si Lito ng 10 kilo ng palay. Kakatapos lang ng paghakot, nagpapahinga ang mga gumagapas. Napasarap ang kwentuhan, kaya hindi nila napansin ang dalawang kalalakian na pabalik-balik sa tumpok ng sako ng palay. Nagulat na lang si Lito dahil nang bilangin niya muli ang mga ito, kulang na ng 10 sako. Hindi na nila nagawang mahanap ang mga salarin. Kahit pa namukaan ito ng mga naroon, hindi rin nila maituro kung saang eksaktong nakatira dahil dayo lang daw ang mga ito sa nayon. Simula noon, naging maingat na ang binata. Sa tuwing magpapahakot ng palay, nakabantay siya sa pinaglalagyan. Sinisiguradong tama ang bilang bago ipahakot ang mga ito. Dito na rin natutulog ang binata dahil kinabukasan pa kukunin ang mga palay para dali naman sa bilaran.
Dahil dito, nagkaroon ng pambihirang engkwentro si Lito. Nakaiga ang binata sa taas ng tumpok na mga sako nang makarinig. Sitsit. Hindi ito pinansin ng binata, ngunit nanatili siyang alerto sa pag-aakalang mga magnanakaw na naman ang mga ito. Kaso nga lang, hindi lang sitsit ang ginawa ng kung sinong nasa lugar. Binabato si Lito ng bungang kahoy. "Anak nang, sino yan? Magpakita ka!" Wika ng binata habang hawak ang itak. Pinakikiramdaman ng paligid. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pagtawa. "Isang beses pa, magpakita ka! Kung ayaw mong..." Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Sinundan ng malakas na yabag ang pagtawa. "Kung niloloko mo ko, pakiusap tigilan mo na. Kailangan ko magpahinga." Muling tumawa ang nilalang. Sinundan pa ito ng malakas na halinghing ng kabayo. Dito na nagsimulang kabahan si Lito. Bumaba ito mula sa tumpok ng mga palay. Marahang naglakad papunta sa puno ng balete kung saan nagmumula ang ingay. Binunot ng binata ang itak habang marahang lumalapit sa puno. At nang makalapit ito ng husto, isang pares ng nagliliwanag na mga mata ang nagpakita. Napatras ang binata. Natumba. Nabitawan nito ang itak. Dali-daling tumayo si Lito para hanapin ang itak. Ngunit sobrang dilim ng mga sandaling yun, kaya hindi niya malaman kung saan ito tumalsik. Patuloy sa pagtawa ang nilalang. Naglalakad papalapit kay Lito. Tanging liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing liwanag ng mga sandaling yun. Kaya hindi rin maaninag ni Lito kung anong uri ng nilalang ang nagpakita sa kanya. "Huwag kang matakot. Hindi naman ako nananakit eh. Gusto ko lang makipagkaibigan. Alam kong malaki ang suliranin sa palayan. Palagi kayong nananakawan, di ba?" Wika ng nilalang. Medyo nawala ang takot ni Lito nang marinig ang mainahong boses ng nilalang. Sino ka? At saka, paano mong nalaman yung tungkol sa nakawan ng palay dito?" "Dito ako nakatira. Kaya palagi kong nakikita ang mga ganong pangyayari. Naawa na ako sa inyo. Lalo na sa tatay mo. Gusto ko kayong tulungan." "Tulungan? Sa paanong paraan?" "Marami akong alam na paraan kung paano kayong tutulungan. Pero bago ko gawin ang bagay na yon, may pagsubok ako na ibibigay." "Sandali lang. Parang nakakaloko naman yata. Ikaw ang nag-alok ng tulong, tapos ikaw din ang magbibigay ng pagsubok." "Huwag kayong mag-alala. Dahil madali lang naman ang ipapagawa ko sa inyo." Biglang napaisip ang binata. Alam niyang totoo ang sinabi ng nilalang. Talagang kakailanganin nila ang tulong. Dahil wala siyang kakayahan na labanan ang mga magnanakaw. Ngunit nagdadalawang isip ang binata dahil sa sinabi na pagsubok. "Teka sandali nga, paano naman kung ayoko?" Di wala akong magagawa. Hindi naman kita pipilitin eh. Ang sa akin lang, pag-isipan mong mabuti. Dahil sa oras na umatake mga magnanakaw, siguradong mapapahamak ka. Bibigyan mo pa ng alalahanin ng tatay mo, di ba?" "Kung sa bagay, tama ka nga naman. Siguro, hindi na masama magkaroon ng isang kaibigan na..." "Teka, ano ka nga ba?" "Yan ang pagsubok ko sa'yo. Nais kong umakyat ka sa puno ng balete. Hanapin mo ang natutulog na duwende. Tanungin mo kung ano ko." "Ay sus, akyat lang pala sa puno ng balete, napakadali. Teka,
Natutulog na duwende. Tama ba yung narinig ko? Oo, tama ang narinig mo. Sa tuktok ng punong ito, may maliit na pugad ng ibon. Doon nakatira ang duwende. Kailangan mo siyang gisingin at tanungin kung ano ko. Hindi ba delikado yung gusto mong ipagawa sa akin? Nasa tuktok ng balete ang tahanan ng duwende. Tapos talagang duwende pa. Kung ayaw mo, pwede akong maghanap ng ibang tutulungan. Sige na, mauna na ako. Teka, sandali lang. Ito na nga oh. Aakyat na nga ako eh. Lingid sa kaalaman nito, hindi duwende ang nakatira sa tuktok ng puno, kundi isang kapre. Marahang umakyat si Lito sa mga sanga. Napansin niya, mainit ang inaapakang bahagi ng puno. Hindi na masyadong binigyan ng pansin. Nakatuon ang atensyon sa maliit na pugad na itinuro ng nilalang. Ngunit nang tignan nito ng binata, hindi pala pugad ng ibon ang bagay na yun, kundi bahay ng isang uri ng bubuyog na kung tawagin ay kamumuong. Anak nang, hindi naman to pugad ng ibon ah. Talagang mamamatay ako sa oras sa magambala yung mga kamumuong na to eh. Wika ng binata sa sarili. Dahan-dahang bumaba si Lito. Aksidenteng nadulas ang paa. Natabig ng kanang kamay ang bahay ng bubuyog. Naglabasan ang mga ito. Walang pagdadalawang isip, dumausdos sa puno si Lito para makaligtas sa kagat ng makamandag na insekto. Ngunit sa kasamaang palad, isa palang nilalang ang aksidenteng nagambala. Nakapatong si Lito sa isang malaking sanga habang naghahabol ng hininga. Nang bigla niyang maramdamang kumilos ang pinapatungan. Kasunod nito, ang banayad na buga ng hangin sa kanya na may halong sangyo ng nasusunog na tabako. Marahang lumingon ang binata sa gawing kanan. Nakita nito ang malaking pares na mga mata ng kapre. Napasigaw ang binata. Walang pagdadalawang isip na tumalon mula sa taas ng puno papunta sa dayaming nakatumpok sa ilalim. Ano nangyayari? Bakit may kapre dito? Saka, sabi mo sa akin duwende ang nakatira sa maliit na pugad ah. Ang totoo, nagsinungaling ako. Kailangan ko ang tulong mo para mapalayas ang kapre na yan sa punong ito. At sa tingin mo mananalo ko sa napakalaking nilalang na yan? Bakit hindi mo subukan? Tugon ng nilalang habang inaabot sa binata ang itak. Saka pa lamang napagtanto ni Lito na ang kausap niya, isang tikbalang. Teka, tama ba to? Tikbalang ka? Oo, pero hindi to ang oras para magtanungan tayo. O tignan mo, ayan na ang kapre. Dali-daling lumingon ang binata. Nakita ang malaking kamay ng nilalang na papalapit sa kanya. Itinutok ni Lito ang kanyang itak paitaas, dahilan para matusok ang kamay ng kapre at umatungal sa sobrang sakit. Sa mga hindi nakakaalam, mahina ang mga kapre sa sakit. Kaunting tusok lang sa kanilang balat, kagad nilang iniinda. Takot din ang mga ito sa matatalim na bagay. Kaya kapag nagpapalayas ng kapre sa inyong tahanan, gamitan mo ng matalas na itak. Balik tayo sa kwento. Pilit tinatanggal ng kapre ang itak na nakatusok sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya ito magawang bunutin. Natatakot siya dito. Nakaupo lang ang malaking nilalang habang pinagmamasdan ang sugat. Narinig din ni Lito ang marahan nitong paghikbi. Nakaramdam ng awa ang binata kaya inalok niya ito ng tulong. Pasensya na kaibigan ha. Nagulat lang din ako eh. Ngayon pa lang ako nakakita ng kagaya mong nilalang eh.
Napakalupit niyong mga tao. Nanggagambala kayo. Nananahimik ako sa puno, ngunit ito ka. Ginulo ang aking katahimikan. Ano ba ang sadya mo? Teka, bago ko sabihin, hayaan mo munang tanggalin ko yung itak na nakatusok sa palad mo. Sandali lang ha, kukuha ako ng dahon ng hagonoy, pati balat ng baknot para maisara natin yung sugat mo. Dali-daling umalis ang binata para kumuha ng mga halamang gamot. Ilang sandali pa, nagawa nitong gamutin ang sugat ng kapre. Nakamasid lang mula sa dilimang tikbalang, pinakikiramdaman ang sunod na gagawin ni Lito. Ayan, maayos na yung sugat mo. Pasensya ka na uli ah, hindi ko sinasadyang matusok ka ng itak ko. Pasensya na kung tinakot kita. Nais ko lang naman sana na tignan kung nasaktan ka sa pagbagsak mo. Pero ano ba ang kailangan mo? Bakit ka umakyat sa puno? May isang sinungaling dyan. Ang sabi, duwende daw yung nakatira sa taas ng puno. Pero nagkamali ako. Kabaliktaran pala. Nais ka pa nga niyang palisin eh. Si Garal, ang tikbalang. Matagal na kaming naninirahan na magkasama sa punong ito. Mukhang napagkatuwaan ka ng isang yon. Maya-maya pa nagpakita si Garal. Binati ang kapre. Magandang gabi sa'yo, malaki kong kaibigan. Pasensya ka na. Ikaw na naman ang napagdiskitahan ko. Kailan ka ba titigil sa mga biro mo, Garal? Sa muli patawad kaibigan, pero pinahanga mo ko, binata. Sa likod ng matatakotin mong pagkatao, may ginintuan kang puso, kaya nararapat lang sa'yo ang isang gantimpala. Teka, pumasa ba ako sa pagsubok mo? Oo. Simula ngayon, nasa iyo ang katapatan ko. At bilang patunay, inaalay ko ang aking gintong buhok. Mapapasunod mo ko sa pamamagitan nito. Biglang napangiti si Lito. Akmang hugutin na ng tikbalang ang kanyang buhok. Pinigilan nito ng binata. Sandali lang. Kaibigan ang hanap ko, hindi alipin. Malaya kang gawin yung gusto mo. At isa pa, hindi mo ba ako kayang tulungan ng walang buhok? Lalo mo kong pinapahanga. Kung gayon, asahan mong darating ako sa oras ng pangailangan. Ganon din ako. Kaya heto, tanggapin mo ang mutya. Pasasalamat at gantimpala sa pagiging mabuting tao. Mutya, para sa naman to? Ang ibig mong sabihin, ang ibig kong sabihin, ano bang bisa nito? Mutya ng Nara ang isang yan. Nanggaling sa punong dati kong tinirahan. Bibigyan ka nito ng depensa laban sa mga nilalang o tao na nais manakit sa'yo. Malakas ang taglay na kapangyarihan ng mutya na yan, kaya sana gamitin mo sa tama. Mukhang hindi ko naman to kakailanganin, pero maraming salamat mga kaibigan. Teka, ano palang pangalan mo? Hindi ako binigyan ng pangalan ng isilang ako. Nakakalungkot naman pala. Alam ko na, bibigyan na lang kita ng pangalan. Totoo ba ang sinasabi mo? Ha? Bakit sa tingin mo nagbibiro ako? Simula sa araw na to, tatawagin kitang Riknum na ang ibig sabihin, takip silim. Magandang pangalan.
Napakagandang pangalan. Isang karangalan para sa isang hamak na kagaya ko ang mabigyan ng pangalan. Maraming salamat sa kalayaan, kaibigan. Kalayaan? Garal, anong ibig sabihin ni Riknum? Ang pagbibigay ng pangalan sa isang kapre, nangangahulugan na pinapalaya mo sila mula sa pagkakagapos sa kanilang tirahang puno. Sa ganung paraan, maaari silang pumunta kahit saan. Sa mga hindi nakakalam, ang mga kapre ng isilang, nakatali ang buhay sa isang puno. Kasabay niya itong lumaki at ito ang nagiging tirahan. Kapag namatay ang puno, kasama ding mamamatay ang kapre. Ito ang sumpa, nakalakip sa kanilang pagkakasilang sa mundo. Ngunit sa sandaling pagkalooban sila ng pangalan ng isang karapat-dapat na tao, kagad napuputol ang sumpa at nakakalaya sila. Kasabay ng kalayaang ito, ang katapatan sa taong nagpalaya sa kanila. Balik tayo sa kwento. Simula ng araw na yon, naging magkaibigan ang tatlo. Masaya si Lito dahil hindi lang isang engkanto ang nagawa niyang kaibiganin, kundi dalawa. Naging maayos ang takbo ng palayan sa tulong ng kapangyarihan ng kapre na magpalago ng pananim, lalong gumanda ang ani. Unti-unti, nakakaipon si Lito ng pampagamot sa ama. Napansin ito ng mga kapitbahay at kapwa magsasaka. Kaya naman naging sentro siya ng atensyon sa kanilang baryo. Mukhang usap-usapan na ng mga tao ang biglang pag-angat ng pamumuhay mo. Mas makakabuti siguro na huwag ka munang magpapakita sa mga kababaryo mo. Yun na nga eh. Maya't maya may nagtatanong kung ano daw yung sekreto ko. Tinatawanan ko na nga lang eh. Pero alam ko, patuloy silang mag-uusisa. Kaya mas makakabuti nga siguro na hindi muna ako magpakita. Tama si Ragal. Pero hindi naman pwedeng magkulong ka lang sa iyong tahanan. Ako ang bahala. Malaya kang makakapaglibot nang hindi napapansin. Eto, gamitin mo. Teka, ano ba to, Rikum? Sa bulag. Ang laman ng boteng yan ay isang uri ng langis na kapag pinahid mo sa iyong pulso, maglalaho ka sa paningin ng mga tao na naghahangad ng masama sa iyo. Salamat, kaibigan. Magagamit ko to sa oras ng pangailangan. Pag-uusap ng tatlo. Ngunit kung kailan unti-unting nakakabangon ang pamumuhay nila Lito, saka naman dumating ang sunod-sunod na problema. Napag-alaman ng binata na naisangla ng ama ang kanilang lupain sa isang gahamang kapitalista. Dumating ang araw para kunin ang titulo. Lito, ay pagpatawad mo sana kung hindi ko nasabi sa iyo ang problema na to. Ayoko lang na mag-alala ka eh. Masyado na akong pabigat. Ayoko na madagdagan pa. Wala po kayong dapat ipag-alala, tay. Nauunawaan ko naman po eh. Alam ko nangangailangan tayo ng pera para sa panggamot nyo. Ayos lang po. Unti-unti ko naman po nababayaran ng utang. Kakausapin ko lang po yung kapitalista. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ay pinunta ng binata ang kapitalista. Kinausap. Pinagbigyan siya nito. Ngunit hanggang 2 taon lang, kapalit ng 5% interes. At kapag hindi na bayaran ang kabuuan, kukunin na ng tuluyan ang lupa. Matapos makipag-usap, umuwing matamlay si Lito. Ayaw nitong mawala ang kaisa-isang alaala ng kanyang mga magulang. Kaya nag-isip ng paraan ang binata kung paanong makakalikom ng malaking halaga para mabawi ang lupa. Nang mga sandaling ito nakaupo ang binata sa tabi ng sapa
habang pinagmamasdan ang malawak na palayan nang biglang dumating si Garal. Pasensya na kaibigan kung biglaan akong nagpakita. Isang malaking panganib ang paparating sa baryong ito. Nararamdaman kong malalagay sa peligro hindi lang ang buhay mo, kundi maging ang lahat ng taga-baryo. Sabihin mo sa akin, anong uri ng panganib kaibigan? Hindi ko pa matutukoy sa ngayon, pero magdudulot ito ng takot sa mga tao. Paano natin may iwasan? Ikinalulungkot ko. Pero wala akong may sasagot sa tanong na yan. Naparito lang ako para balaan ka. Nang sa ganon, maging handa ka sa mga posibleng mangyayari. Malaking sakuna ito, Lito. Bagay na kailangang pagandaan. Maraming salamat, Garal. Kung ano man ang paparating, sana kagad nating malaman. Nang sa ganon maiwasan natin. Lumipas ang ilang araw. Pumutok ang balita sa baryo tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng isang buong pamilya. Hindi tinanggap sa simbahan ng kanilang katawan dahil ayon sa mga nakasaksi. Nagpatiwakal ang mga ito. Walang makitang sapat na ebidensya ang mga otoridad na maaaring magturo sa isang salarin. Kaya maging sila, naniwalang pagpapakamatay ang naging sanhi ng kamatayan ng pamilya. Hanggang sa narinig ni Lito na nag-uusap ang kanyang ama at ang kaibigan nito na manggagamot. Tinignan ko ang katawan ng isa sa mga namatay. Hindi sila nagpatiwakal, kundi ninakaw ang kanilang mga kaluluwa. Ano ka ba naman, Tatang Egay? Paanong nanakawin ang kaluluwa ng isang tao? Ano ka ba naman, Tatang Egay? Paanong nanakawin ang kaluluwa ng isang tao? Hindi ako nagbibiro, Bernard. Pinatawag ako ng pamilya nung namatayan. Hindi sila naniniwala na magpapakamatay ng sabay-sabay ang buong mag-anak. Yun nga ang nakita ko nang tawasin ko ang bahay nila eh. Kaunting kaalaman, ang pagtatawas ng bahay, isinasagawa ng isang albularyo na may mataas na kaalaman sa lihim na karunungan. Dahil nangangailangan ito ng matinding spiritual na lakas at matibay na koneksyon sa mga elementong nakatira sa paligid. Hindi ito basta-basta ginagawa ng mga baguhang albularyo dahil maaari kang lamunin ng mga nilalang na nakatira sa isang bahay kung hindi mo sila kayang pasunurin. Balik tayo sa kwento. Si Lolo Egay, isa sa mga mahuhusay na manggagamot sa probinsya ng Ilocos. Nakarating na ang matanda maging sa ibang panig ng bansa dahil sa kakayahan na magpalayas ng iba't ibang elementong nakatira sa isang lugar. Nagagawa din itong mag-utos ng mga engkanto upang magsilbing mata o humingi ng tulong mula sa matataas na uri ng taglugar para sa mabisang halamang gamot. Kaya mataas ang kredibilidad nito pagdating sa panggagamot. Ni minsan hindi pa ito nagkamali at walang pasyenteng hindi nagagamot. Kung ganun, sino nagnakaw ng kaluluwa ng buong mag-anak? At ano naman ang dahilan niya para gawin yun? Tanong ni Mang Bernard. Sa pagkakataong yun, naging interesante para kay Lito ang usapan ng dalawa. Kaya lumabas ito ng silid at naupo sa tabi ng ama. Napatitig sa kanya si Mang Egay at ngumiti. Pasimple namang umiwas ng tingin ng binata dahil alam niyang mararamdaman ng matanda ang presensya ng dalawang gabay. O Lito, tapos na ba ang gawain sa bukid? Opo tay, nasara ko na po yung patubigan. Babalik na lang ako mamayang hapon para buksan naman ang daluyan papunta kay Mang Istong. Teka, ano po bang pinag-uusapan niyo? Yung tungkol sa pagkamatay ng pamilya, nabalitaan mo ba yon? Opo Lolo Egay, usap-usapan nga daw po sa bayan na pinatay sila eh. Hindi sila pinatay. Ang totoo, buhay pa sila.
Sa pilitang ninakaw ang kaluluwa ng mga yon at sa oras na maibalik, muli silang mabubuhay. Teka, paano po nangyari yun? Wala nang kaluluwa. Pero buhay pa din? Alam mo Lito, ang katawan natin ay parang sisidlan o sabihin na lang nating baluti, kasuotan para sa ating kaluluwa. Sa oras na lisanin ng espiritu ang katawan ng isang tao, ito ay mananatiling buhay, ngunit walang kakayahang kumilos. Naririnig nila ang lahat ng sinasabi ng mga nasa paligid, ngunit wala silang kakayahan na sumagot o kung sa medikal na terminolohiya, kamatis. Anong kamatis? Baka comatose, Lolo Egay. Ayun na nga din yun, pareho lang yun. Tumpatag to. Teka, kung gano'n ang ibig sabihin, buhay pa ang buong pamilya. Kamuntikan pa ngang ipaimbalsa mo ang katawan ng mga yon eh. Pero sinabihan ko ang kaanak nila, iuwi, antayong bumalik ang mga kaluluwa. Teka, hindi ba sinabi niyong ninakaw ang mga kaluluwa? Paano ibabalik yun? Alam kong may isang taong babawi nun sa kung sino magnanakaw. O siya magpapaalam na ako. Huwag mong kalimutang i-aplas yung lanang iniwang ko ha. Makakatulong yan para mawala ang pamamaga ng tuhod mo. At saka, iwasan mo nga yung pagkain ng karne. Lalo lang nakakasama sa kalagayan mo yan. Lito, maaari mo ba akong ihatid dyan sa labas ng bakuran nyo? Medyo madilim na kasi. Malabo ang paningin ko. Wika ng matanda. Habang nakatingin kay Lito, tumayo ang binata at sinamahan si Lolo Egay palabas ng bakuran. Pero nagulat ito nang biglang magsalita ang matanda. Lito, gawin mo ang nararapat. May malalakas kang gabay na pwedeng makatulong sa'yo. Sige na, magpapaalam na ako. Hindi nakapagsalita ang binata. Pinagmasdan nito si Lolo Egay na makalabas ng kalsada. Matapos ay dali-daling tumakbo papunta sa palayan kung nasaan ang malaking puno ng balete. Garal, Riknum, nandito ba kayo? Wika ng binata. Maya-maya ay nabalot ng makapal na usok ang paligid. Ang unang nagpakita ay ang kaibigang kapre. Kumusta, kaibigan? Ano ang may paglilingkod namin? Ilang sandali pa, lumabas na si Ragal. Mukhang may malaki kang problema, Lito. Anong nangyari? Kilala niyo ba si Lolo Egay? Oo, yung mabuting manggagamot. Anong meron sa kanya? Alam ng matanda eh. May mga kaibigan ako na kagaya nyo. May sinabi siya sa akin kani-kanina lang eh. Tungkol saan? Tungkol sa pamilyang nagpakamatay daw. Ang sabi ng matanda, hindi daw totoong nagpatiwakal ang mga yun. May kumuha daw ng kaluluwa nila. Narinig ko nga sa iba pang mga engkanto sa paligid ang nangyari. Pero ano naman ang kinalaman ng sinasabi mo doon? Ang sabi ng matanda, nagawin ko daw ang nararapat. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Lolo Egay pero sa palagay ko, gusto niyang tulungan natin ang pamilya. Kung totoo mang ninakaw ang kaluluwa ng pamilya, isa lang ang ibig sabihin. Merong maninilat sa lugar na ito. Maninilat? Ano yun? Gaya sila ng mga mangkukulam. May kaalaman sa itim na karunungan. Ninanakaw nila ang kaluluwa ng mga tao upang ipakain sa mga tangang gamit. Mahirap din matukoy ang pagkakakilanlan ng mga maninilat. Nakikihalubilo lang sila sa mga tao. Ngunit, makikilala mo sila sa oras lang na makaharap mo. Meron silang suot na mutya. Isa itong kwintas na may malaking itim na bato.
Sinasabing ang mutsyang yun ang nagbibigay ng lakas sa kanila at ito rin ang ginagamit upang nakawin ng mga kaluluwa at dalhin sa kabilang dimensyon. Pero paano natin matatalo ang maninilat? May paraan ba para malabanan siya? Mahina ang pisikal na katawan ng mga maninilat. Ngunit malakas ang kakayahan nilang tigalpo. Matatalo mo lang siya kapag nakuha mo ang bertud. Kapag binasag mo ito, makakawala ang mga kaluluwa at babalik sa kanilang katawan. Kung gano'n ang kailangan lang nating gawin, hanapin yung maninilat. Pero paano? Ipapahiram ko sa iyo ang aking mga mata. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang kaibahan ng aura ng normal na tao sa isang may kaalaman sa lihim na karunungan. Pero teka, ano bang balak mo? Hindi ko alam, Garal. Pero parang may kung anong nagtutulak sa akin na tulungan yung pamilya eh. Tutulungan mo ang pamilya. Sigurado ka ba, Lito? Hindi ko din alam pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko, di ba? Anong wala? Maaari mong ikamatay ang pakikipagtuo sa isang maninilat. Kung nagkataon, pag-isipan mong mabuti, Lito. Teka, ilang araw na ba simula nang mangyari ang insidente? Mga 2 araw pa lang ang nakakalipas, Riknum. Bakit? Nako, may 5 araw ka na lang para hanapin ang maninilat. Kapag lumagpas ito ng 7 araw, mawawala ng tuluyan ang mga kaluluwa nila. Nang malaman ni Lito na halos ubos na ang oras niya, bahagya itong pinanghinaan ng loob. Mukhang wala na palang pag-asang maibalik yung kaluluwa ng pamilya. Konting oras na lang ang nalalabi. Alam mo Lito, kung ayaw maraming dahilan. Pero kung gusto maraming paraan. Nakalimutan mo na ba si Tandang Egay? Dahil sa sinabi ni Garal, nakakita ng pag-asa ang binata. Dali-daling nagpunta sa tahanan ni Lolo Egay. Habang papasok ng bakura ng matanda, nakasalubong nito ang kapatid ni Lolo Egay, si Mang Damian. Isa itong manggagamot, pero hindi kagaya ng matanda. Halos wala nang nagpapagamot sa kanya. Magandang gabi po, Kadamyan. Nandyan po ba si Lolo Egay? Tanong ni Lito. Agad na tuon ang pansin nito sa suot na kwintas ng matanda. Naalala ang sinabi na magabay. Oo, nandyan sa taas. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Gabi na. Wala naman po. May tatanong lang po sana tungkol dun sa binigay niyang panghaplas kay tatay. Ganun ba? Umakyat ka na lang. Nasa sala siya nagpapahinga. Dali-daling umakyat ang binata. Ngunit sumilip ito sa bintana at muling tinignan ang suot na kwintas ng matanda. Nakumpirma na ito nga yung kwintas na sinasabi na magabay. Ang kwintas ng maninilat. Imbis na tumuloy sa sala, marahang bumaba ang binata para sundan si Tatang Damian. Naglakad ito papunta sa bayan. Bagay na ipinagtaka ng binata. Gabi na. Maagang natutulog ang mga tao sa lugar dahil maaga ding nagsisimula ang araw nila. Marahang naglakad ang matanda na tila may kung anong hinahanap. Patuloy itong sinusundan ni Lito hanggang sa pumasok ang matanda sa isang abandonadong tahanan. Huwag kang susunod, Lito. Alam ng matanda na sinusundan natin siya. Kahit pa binalot ka ni Riknum ng sabulag, nararamdaman pa rin niya ang presensya mo. Mukhang nahanap na natin ang maninilat. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon, alamin kung saan niya itinago ang mga kaluluwa.
Kaya kitang tulungan. Ngunit kailangan nating bumalik sa puno ng balete. Naroon ang lagusan ko. Anong gagawin natin sa lagusan mo? Kailangan mong makapasok sa dimensyon ko para matunton kung nasaan ang kulungan ng maninilat. Mas malakas ang presensya nila sa mundo ng mga engkanto. Bilisan mo, bago pa malaman ng maninilat ang plano natin. Dali-daling umalis ang binata sa lugar at sa tulong ng kapangyarihan ni Riknum, mabilis nilang narating ang puno ng balete. Binuksan ni Garal ang lagusan at pinapasok si Lito. Namangha ang binata. Maganda ang lugar. Halos hindi ito makapagsalita. Ito ang unang beses na pumasok sa isang lugar na maituturing na paraiso. Hindi ito ang oras para mamangha, Lito. Kailangan mong matunton ang kulungan ng mga kaluluwa ng maninilat. Anong gagawin ko? Paano ko mahanap ang kulungan? Ipakita mo ang iyong mga mata. Pakiramdaman ang katahimikan. Pakinggan mo ang mga boses na humingi ng tulong. Ipinikit ng binata ang mga mata. Itinuon ang pansin sa mga ingay na nasa paligid. Unti-unting nabalot ng katahimikan ng lugar. Natanging pagtibok ng puso ng binata ang naririnig. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng isang babae. Pakiusap. Kung naririnig niyo ko, tulungan niyo po kami. Dumilat si Lito. Natunton ng kinaroroonan ng boses. Alam ko na kung nasan sila nakakulong. Kaso kailangan nating lumusot sa isa pang lagusan. Ako nang bahala doon. Ituro mo sa akin kung saan tayo pupunta. Sa gawin yon, Garal. Tahakin mo ang landas papasok sa kakawian. Nasa loob ng malaking kuweba ang kulungan. Nag-anyong kabayo si Garal. Pinasakay si Lito sa kanyang likod. Mabilis itong tumakbo hanggang sa marating nila ang nasabing yungib. Marahang pumasok ang binata at nanlaki ang mga mata nang makita ang napakaraming kulungan na gawa sa salamin ng pintuan. Maraming kaluluwang nakakulong. Lahat ng ito ay humingi ng tulong sa kanya. Nandito na tayo, Lito. Ito ang kulungan ng mga kaluluwang ninakawan ng maninilat. Kailangan na natin silang palayaing, Garal, bago pa mauli ang lahat. Dumampot ito ng bato. Sinubukang basagin ang isa sa mga pintuan, ngunit nabigo ito. Mukhang gawa sa matibay na materyales sa mga pintuan, Lito. Hindi yan kakayanin ng simpleng lakas lang. Tama ka nga, Garal. Riknum, may magagawa ka ba? Susubukan ko, Lito. Ngunit hindi din ako sigurado kung magagawa kong sirain ang mga pintuan gamit lamang ng lakas ko. Sinuntok ni Riknum ang pintuan pero wala pa ring nagawa. Napakalapit na natin pero hindi pa rin natin sila matulungan. Wala na tayong panahon. Nakita nito, unti-unting naglalaho ang mga kaluluwa sa ibang kulungan. Lalo pang naging desperado si Lito na mapakawalan ang kaluluwa. May lagusan ba mula dito, papunta sa tahanan ni Lolo Egay? Maaari akong gumawa, pero kailangan nating mag-antay ng ilang minuto. At isa pa, kapag nagawa ko ng lagusan, mararamdaman ng maninilat na nandito tayo sa kanyang kulungan. Ito lang ang naisip kong paraan. Kailangan nating tanungin si Lolo Egay kung paano natin wawasakin yung mga kulungan. At kailangan niya ring malaman na si Kadam yan ang maninilat. Kung ganon, maganda ka. Dahil sisimulan ko na ang paggawa ng lagusan. Inilabas nito ang gintong pigo. Sinimulang hukayin ang lagusan papunta sa tahanan ni Lolo Egay. Ilang minuto ang nakalipas. Nagawa ng tapusin ni Garal ang lagusan.
Dali-daling tumayo ang binata. Akmang papasok na sana sa lagusan nang bigla itong tawagin ng isa sa mga nakakulong. Ito din ang boses na narinig niya nung hinahanap pa lang ang kulungan. "Pakiusap, tulungan mo kami!" Napalingon ng binata. Nakita ang isang dalagang nakasilip sa pinto. Kasama nito ang ilang pang katao, 2 nakakatanda, 1 binatilyo at 1 sanggol na tinatayang nasa edad 3 taong gulang. "Ikaw din yung narinig ko kanina, di ba? Huwag kang mag-alala. Ilalabas ko kayo dito. Konting tiis na lang." "Maraming salamat. Hindi man kita kilala, pero alam ko may mabuti kang kalooban. Mag-aantay kami at aasa sa pagbabalik nyo." Tumango si Lito. Dali-daling pumasok sa lagusan. Saktong sa bakuran ang bagsak ng mga ito at nasa beranda si Lolo Egay. Nakita ng matanda ang biglaang paglitaw nila Lito mula sa isang lagusan. Kaya dali-dali itong bumaba ng bahay. Saan ka nanggaling, Lito? At anong ginagawa nyo sa ganitong oras ng gabi? "Kailangan ko po ng tulong nyo. May mga bagay kayong dapat malaman." At ano yon? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano nangyayari? "Tungkol po ito sa pamilyang nagpakamatay. Alam ko kung nasaan ang kanilang kaluluwa at kilala nyo kung sino ang kumuha sa kanila." Sino naman ang magnanakaw ng kaluluwa? "Walang iba kung hindi si ako, Manong Egay." Hindi makapaniwala si Lolo Egay sa mga nalaman. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang nagnanakaw ng mga kaluluwa dito sa bayan. Paano mong nagawa to, Damian? Naturuan ka ng maayos ng ating ama. Pero bakit tinahak mo pa din ang landas patungo sa kadiliman? Hindi mo nararamdaman ang pakiramdam ng napag-iwanan. Ikaw, tinitingala ka ng mga tao. Pero ako, anong nangyari sa akin? Huwag mong isisi sa akin kung ano ang kinahinatnan mo. Simulat sa pool, nang piliin nating maging manggagamot, pareho tayong nagsanay. Pareho tayong nag-asam na maging malakas. Ngunit mas pinili mong gamitin ang natutunan mo sa hindi magandang gawain. Nakiangkop lang ako sa takbo ng makabagong mundo, Manong. Hindi mo ako masisisi. Walang kinalaman ng makabagong mundo sa maling ginagawa mo. Pakawalan mo ang mga kaluluwang ninakaw mo bago pa mauli ang lahat para sa'yo. Tapos na ako sa pagsunod sa mga utos mo. Ngayon pang mas malakas na ako kumpara sa'yo. Kahit kailan, hindi mo talaga nauunawaan ang mga aral na itinuro sa atin ni tatay. Wika ni Lolo Egay. Matapos ay nilingon nito si Lito. Alam mo na ba kung nasaan naroroon ang kaluluwa ni Damian? Opo, Lolo Egay. Kaya nga po kami nandito eh. Dahil hihingi sana ako ng tulong kung paanong wasakin ang mga pintuan. Simple lang. Eto, gamitin mo ang punyal na ito. Kailangan mapakawalan mo silang lahat bago pa maisip ng walang hiyakong kapatid na ipakain sila sa kanyang mutya. Ako nang bahala dito. Magbadali ka. Pero Lolo, kakayanin niyo po bang lumaban? Ang lakas ng isang manggagamot hindi nasusukat sa pisikal nitong anyo kundi sa spiritual. Nananatiling bata ang espiritu ng isang manggagamot lalo pa kung nahasa ito ng husto sa tamang paraan. Sige na, kailangan nyo nang magbadali. Tama ang matanda, Lito. Hayaan mo na siya. Tayo na. Sige, Garal. Dalin mo ako pabalik sa kulungan. Pipigilan pa sana ni Tatang Damian ang binata. Ngunit huli na dahil hinarangan nito ni Lolo Egay. Mabilis na naglaho ang dalawa. Papasok sa lagusang ginawa ni Garal. Pagdating sa kulungan, halos wala nang natira sa mga nakakulong. Anong nangyari sa ibang nakakulong?
Saan sila napunta? Salamat at binalikan mo kami. Wala na yung iba naming kasama eh. Bigla na lang silang naglaho. Pakiusap. Ilabas mo na kami dito. Mukhang nahuli tayo ng dating Lito. Kinain ng mutya ni Damian ang iba sa mga kaluluwa. Kailangan mo nang pakawala ng mag-anak na yan. Gamit ang punyal na pinahiram ni Lolo Egay, sinira ni Lito ang pinto ng kulungan. Pinakawalan ang kaluluwa ng mag-anak. Nagsipag-alisan ang ibang kasama, ngunit naiwan ang dalaga. Maraming salamat sa tulong mo. Nga pala, ako si Lara. Walang anuman, Lara. Ikinagagalak kitang makilala. Ako naman si Lito. Ikinagagalak din kitang makilala. Sa muli, maraming salamat, Lito. Sana magkita pa tayo sa ating mundo. Huwag kang mag-alala. Hanapin kita, Lara. Sige na. Bumalik ka na sa katawan mo. Kagad na umalis ang kaluluwa ng dalaga, papasok sa lagusan na ginawa ni Garal. At nang mapakawalan ang mga natitirang kaluluwa, binalikan ng dalawa ang naglalabang Tatang Damian at Lolo Egay. Pagdating ng binata, nakahandusay na sa lupa si Lolo Egay. Wala na din sa lugar si Damian. Lolo, naririnig niyo po ba ako? Lolo Egay, gising po! Wika ni Lito habang ginigising ang matanda. Ilang minuto pa ay nagkamalay ito. Pasensya na. Nawalan yata ako ng malay. Pero malubha kong nasugatan si Damian. Hindi ko lang alam kung saan nagpunta yung lintik kong kapatid. Nawalan yata ako ng malay. Pero malubha kong nasugatan si Damian. Hindi ko lang alam kung saan nagpunta yung lintik kong kapatid. Inalalayan nito ni Lito paakyat ng tahanan at pinahiga sa mahabang upuan. Salamat sa Diyos. Nasa mabuti kayong kalagayan. Tama ka. Kaso nga lang nakatakas si Damian. Pasensya ka na. Ginamitan niya ako ng pulbos na pampatulog. Hindi ako nakalaban, nawalan ako ng malay eh. Ayos lang po yun, ang mahalaga kahit papano. May nailigtas pa tayo mula sa kamay ng kapatid nyo. Na po pala. Kasama po ang pamilyang tinulungan nyo sa mga nakaligtas. Nakilala ko ang anak nilang si Lara. Mabuti naman kung ganon. Ay, aray ko. Masakit ang likod ko ah. Hayaan niyo muna ako makapagpahinga. Bukas ng umaga dadalawin natin sila. Sige po, uwi din po muna ako. Sigurado nag-aalala si tatay sa akin eh. Magdamag na akong wala sa bahay. Sana lang hindi pa siya gising. O nga pala, madaling araw na. Sige na, iwanan mo na ako dito. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi po, Lolo. Iiwan ko ang isa sa mga gabay ko para bantayan kayo. Ikaw ang bahala. Mag-usap na lang tayo uli kapag maayos na ang pakiramdam ko. Sige po, Lolo. Garal, maaari ka bang maiwan dito kay Lolo Egay? Walang problema, Lito. Sige na, umuwi ka na. Riknum, ikaw na munang bahala sa kaibigan natin. Siguraduhin mong ligtas siyang makakauwi. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan, Garal. Mag-iingat ka din dito dahil maaaring bumalik ang maninilat. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Matapos ang pag-uusap, umuwi na si Lito. Saktong papasikat ang araw nang makarating. Sinilip ng binata ang ama. Nakitang tulog pa ito. Naupo ang binata sa harapan ng mesa at nagtimpla ng kape. Maya-maya ay nagising na ang ama. Marahan itong naglakad papunta sa mesa. Ang aga mo naman yatang nagising. May gawain ka ba ngayon sa bukid? Wala naman po, tay. Mag-iikot lang ako para tignan kung maganda ang tubo ng mga palay na bagong tanim. Tinignan ko na din kung may mga dumapong insekto.
Pasensya ka na. Ako dapat ang gumagawa ng mga yan pero dahil sa sakit ko, hindi man lang kita matulungan. Huwag yun na pong isipin yun, Tay. Magpagaling na lang po kayo at isa pa. Gamay ko na po ang trabaho sa bukid. At saka kailangan nating mag-ipon para mabawi yung lupa sa pagkakasanla. Alam mo, Lito, sa tuwing naiisip ko ang tungkol sa bagay na yan, nahihiya ako sa'yo Napakabata mo pa para kargoy ng ganitong kabigat na obligasyon. Kung hindi lang sana ako nagkasakit, hindi ganito ang mangyayari. Yan na naman tayo, Tay. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman natin ginusto yung ganito Isa pa, kailangan mo naman. Kaya mo nagawang isanla yung lupa sa garapal na kapitalista. Yaan nyo po gagawin ko po ng paraan. Mag-iipon tayo para mabawi natin yan. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ay tumuloy na si Lito papunta sa bukid. Ngunit hindi pag-iikot ang sadya nito. Umakyat ang binata sa sanga ng balete. Naganap ng komportableng pwesto para makapagpahinga. Riknum, maaari bang bantayan mo muna ako sandali? Susubukan ko maidlip ng kaunti. Pagod na ako sa mga ginawa nating kagabi. Sige lang, kaibigan. Akong bahala sa'yo. Tugon ni Riknum. Ngunit hindi pa rin ito nakatulog. Biglang dumating si Garal. Pinapatawag ni Lolo Egay si Lito. Lo, may kailangan po kayo? Hindi ba sinabi kong dadalawin natin ang pamilya ng tinulungan mo? Ano bang ginagawa mo doon sa sanga ng balete? Wala naman po, sinubukan ko lang umidlip. Talagang wala akong tulog simula kagabi. O siya, maganda ka na at aalis na tayo. Siguradong mawawala yung antok mo sa oras na magkita kayo nung anak na dalaga ni Don Ignacio. Don Ignacio, yung may-ari ng hasyenda sa kabilang bayan? Oo, sila ang pamilyang tinulungan mo. Kaya magbihis ka na. Mamaya ka na magpahinga. Dali-daling umuwi ang binata para maligo at magpalit ng damit. Nagpaalam din ito sa ama. Tay, may pupuntahan lang po ako sandali. Nakapagluto naman na ako ng ulam at saka kanin. O sige, mag-iingat ka. Salamat po, Tay. Mauna na po ako. Nagmamadaling bumalik si Lito sa tahanan ng matanda nang bigla itong mapahinto dahil sa isang magandang dalaga na nakatayo sa kanilang bakuran. Magandang umaga, teka. Umaga pa ba? Oo, umaga na nga pala. Nakakatuwa ka pala talaga. Gaya ng sabi ni Lolo Egay, hindi ba ikaw si Lito? Teka, pamilyar yung boses mo pero hindi kita kilala. Nagkita na ba tayo dati? Ang bilis mo namang makalimot. Siyempre hindi mo ako makikilala. Magkaiba yung itsura ng multo kaysa sa buhay. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtanto na ang karap. Walang iba kung hindi si Lara, ang dalagang iniligtas sa kamay ng maninilat. Lara, ikaw ba yan? Ang ganda mo pala sa personal. Nakakaya naman tong itsura ko. Naputol ang usapan ng dalawa. Biglang dumungaw si Mang Bernard. Kahit kailan, wala ka talaga sa ayos. Bakit hindi mo patuloyin yung mga bisita? Naku, oo nga pala. Tuloy kayo. Pagpasensya nyo na tong bahay namin Hindi kasi ako nakapag-ayos at saka dahan-dahan ka lang sa hagdan. Medyo marupok na din kasi. Kanina pa kita nahahalata Bakit parang kabado ka? Ako lang to. Kasi naman, bihira lang ako magkaroon ng bisita. Kaya hindi talaga ako sanay. Ayos lang yun. Huwag ka mag-alala. Simpleng tao lang din naman ako. Hindi mahalaga sa akin kung anong estado mo. Ikaw pa ba? Ako nga dapat yung mahiya sa'yo Nagbuwis ka ng buhay para iligtas. Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin. Tinakpan ni Lito ang bibig nito. Pasensya ka na. Hindi kasi alam ni tata yung ginagawa ko Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo kay na Lolo Egay. O sige kung yan ang gusto mo. Tamang-tama. Naroon yung mga magulang ko
Nagpunta din sila para magpasalamat. Nagpaalam ang dalawa kay Mang Bernard. Dumiretso kina Lolo Egay. Doon ay pinakilala ni Lara ang binata sa mga magulang. Ikaw pala ang binatang sinasabi ng anak ko. Malaki ang utang na loob namin sa'yo dahil sa pagligtas mo sa pamilya ko. Sabihin mo sa akin, Iho, ano ang gusto mong gantimpala? Sabihin mo, kaya kitang bigyan ng lupain. Naku, hindi po ako naghahangad ng anumang kapalit. Ginawa ko lang po yung tama. Hindi naman sa nagyayabang ako ha. O baka isipin mo na pinepresyuhan ko ang lahat. Hindi ako ganung tao, Iho. Sabihin na lang natin ginagawa ko lang ang nararapat. Buhay mo yung tinaya mo. Nang magpasya kang iligtas kaming mag-anak. Kung tutusin, hindi mo naman kami kaano-ano. Sabihin na lang po natin na kailangan kong gawin yun para pigilan yung paglala ng sitwasyon. Kaya wala po kayong dapat alalahanin, ayos lang po ko. Sapat na sa akin makita na masaya kayo at magkakasama. Tumayo ang Don. Lumapit kay Lito. Iho, hindi ako papayag na wala akong gagawin para makabawi sa ginawa mong kabutihan. Kaya kung sakaling kakailanganin mo ng tulong, kahit ano, magsabi ka lang, hindi ako magdadalawang isip na tumugon. Sige po, Don Ignacio, pahig po ko. Nang araw na yun, pinag-usapan nila ang naganap. Ayon sa Don, nakilala nito si Mang Damian nang minsang naganap siya ng taong makakatulong sa pagpapalayas ng mga masasamang elemento sa kanyang lupain. Ngunit sa halip na palisin, tinipon ni Damian ang mga ito at nakipagkasundo. Ginamit nito ang kapangyarihan ng mga elemento para palisin ang Don at ang pamilya nito sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay. Lingid sa kalaman ni Damian na umupa ng tao si Don Ignacio para ipapatay siya dahil sa banta nito sa kanyang pamilya. Nang malaman nito ni Damian, ginamit niya ang kakayahan para nakawin ang kaluluwa ng mag-anak at itago ito sa kanyang kulungan. Ganun pa man, hindi pa rin nakuha ni Damian ang kanyang nais dahil ang lahat ng ari-arian ni Don Ignacio nakadokumento, hawak ng pinagkakatiwalaang abogado. Talagang gahaman sa salapi ang si Damian. Gagawin niya ang lahat para lang sa pera, kahit pa ang pumatay ng tao. Labis na talaga ang kasamaan ng isang yan ha. Ikinakaya ko siya bilang kapatid. Alam kong kadugo mo ang taong yun at mahirap ito para sa'yo. Pero hihilingin ko ang tulong mo na mahanap siya at pagbayarin sa mga ginawa niya. Hindi lang sa akin kundi maging sa ibang naging biktima niya. Kagaya ng sinabi ko, ikinakaya ko ang taong yon. Hindi ko kukonsintihin ang mga mali niya. Asahan po ninyo ang tulong ko. Ako po ang humingi ng kapatawaran sa perwisyong naidulot ng taong yon. Bueno, muna na kami. May kailangan pa akong asikasuhin. Lito, pag-isipan mo sana ang alok ko sa'yo ha. Salamat po, Don Ignacio. At para sa kaligtasan nyo, ipapasama ko isa sa mga kaibigan ko. Huwag mo na akong alalahanin. May munting binibining nag-aalala para sa'yo. Mas makakabuti kung mananatili kang ligtas hanggang sa matapos ang problemang to. Si Papa talaga kung ano-ano yung sinasabi. Tara na nga. Sige na Lito, mauna na kami ha. Sige Lara, mag-iingat kayo. Inihatid ng binata ang mag-ama sa labas ng bakuran ni Lolo Egay. At saktong nakasakay sila ng kotse nang biglang dumating ang kapitbahay nila Lito. May mga armadong kalalaki ang pumasok sa bahay nyo. Sa pagkakarinig ko, may hinahanap silang titulo ng lupa. Mga tauhan ni Mang Posto. Dali-daling nagpaalam si Lito kay Lolo Egay. Pagdating sa tahanan, nakita niyang hinahatak palabas ng isa sa mga kalalakihan ang kanyang ama. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Lito. Sinuntok nito ang lalaki may hawak sa ama. Susugod pa sana ang dalawang kasama nang bigla silang magtalsikan. Hindi nila ako nakikita, Lito.
Ako na ang bahala sa kanila. Siguraduhin mong ligtas ang iyong ama. Ginulpe ang tatlong kalalakian at dahil hindi nakikita ang kalaban, nagtakbuhan ang mga ito. Nasaktan po ba kayo? Ano po bang kailangan ng mga yun? Bakit po kayo kinakaladkad palabas ng bahay? Mga tauhan sila ni Fausto. Naparito sila para kunin ang titulo ng lupa. Binabawi na daw ng taong yun ang kasunduan nyo. Walang niya. Kumanda siya sa akin. May usapan kami. Hindi niya pwedeng sirain yun. Pero anong magagawa mo? Makapangyarihan si Fausto. At ikaw ay isang hamak na magsasaka. Kaya kanyang paglaruan at baliktarin. Pero hindi ko naman pwedeng hayaan na mawala yung lupa natin. Ito na lang ang naiwang alaala ni nanay. Hindi ako papayag na mapasa kamay ito ng gaamang tao. Kalimutan mo na, Lito. Mas gugustuhin ko pang mawala ang lupang to kaysa sa mapahamak ka. Hindi, tay. Dumito ka lang at ako na ang bahala. Inalalayan ng binata si Mang Bernard papasok ng tahanan. Kagad ding umalis. Ano ang balak mong gawin? Pagbabayarin ko yung buhayang si Posto. Tama na yung panggigipit niya sa mahihirap na kagaya namin. Maaring tama ang tatay mo. Mapapahamak ka. Kaya naman kitang tulungang mabawi ang lupa mo. Marami akong ginto. Hindi, Garal. Kailangan nang tapusin yung ginagawang pang-aapi ni Posto. At hindi yun kayang gawin ng iba. Siguro naman, may magagawa tayo, di ba? Nasa likod mo ako, Lito. At alam mong hindi kita iiwan. Kung ganon tayo na. Riknum, wag mo munang iwan si tatay. Siguraduhin mo ligtas siya. Sige, Lito. Hindi ko maaaring iwanan si Lara at ang kanyang ama. Kaya magpapadala ko ng iba pang kaibigan para maprotektahan si Mang Bernard. Salamat, Riknum. Kahit kailan talaga maaasahan ko kayo, mga kaibigan ko. Matapos ang pag-uusap, dali-daling pinunta ni Lito si Fausto. Pagdating sa tahanan ng kapitalista, nagulat ang binata dahil naroon si Mang Damian. Narito na pala ang pinakahinihintay ko. Alam mo, marami kang dapat pagbayaran hindi lang kay Fausto, kundi maging sa akin. Sinira mo ang aking kulungan at pinakawala ng mga bihag ko. Ngayon pagbabayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Sandali lang, Damian. May usapan tayo. Hindi mo papatayin ang binatang yan dahil kailangan kumpirma niya para makuha ang titulo ng lupa. Huwag kang mag-alala. Susunod ako sa napagkasunduan. Sana sumunod ka din. Dahil kung hindi, ikaw ang una kong ipapakain sa alaga ko. Napatras si Lito. May lumitaw sa tabi ni Damian. Isang itim na nilalang. Punong-puno ng bungo ng tao ang katawan at may hawak na karet sa kanyang kamay. Mag-iingat ka, Lito. Ang nilalang na yan ang kinatawa ng mutya ng maninilat. Kapag tinamaan ka ng karet na hawak niya, siguradong mapapasa kanya ang kaluluwa mo. Hindi ko alam kung mananalo ko sa laban. Pero malaki ang tiwala ko sa inyo at sa kapangyarihan na pinagkalob sa akin ni Riknum. Diyos na ang bahala. Naway gabayan niya tayo, Garal. Makakaasa ka, Lito. Hindi kita iiwan hanggang sa huli. Anong magagawa ng isang tikbalang laban sa aking alaga? Nagsasayang ka lang ng pagod, binata. Ang mabuti pa sumuko ka na lang. Ibigay mo ang gusto ni Fausto at isuko mo sa akin ang iyong kaluluwa. Hindi mangyayari ang gusto mo. Garal! Ngayon na! Kung handa ka na, Lito, simulan na natin. Handa na ako, kaibigan! Sumanib kay Lito ang tikbalang. Nakaramdam ng kakaibang lakas ang binata. Sinugod nito ang nilalang gamit ang kamao. Pero walang naging epekto.
Kahit magsanib pa kayo ng tikbalang, wala pa ring mangyayari. Purong espiritu ang katawan ng alaga ko, kaya hindi ito tatabla ng pisikal na atake. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Hindi. Kailanman hindi mangyayari yun. Muling umatake si Lito. At sa pagkakataong ito, si Damian ang pinunterya. Naalala ng binata ang bili ni Lolo Egay. Kailangan mabasag ang mutsyang suot ni Damian para tuluyan siyang matalo. Hindi nakapaganda si Damian. Nakuha nito ang suot niyang kwintas. Iniampas sa bato. Nabasag ang mutya. Ngunit hindi naglaho ang nilalang. Sa halip ay unti-unti itong nagkaroon ng pisikal na katawan. Sinasabi ko na nga ba yan ang naisip mo? Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. Mukhang kulang ang sinabi niya sa'yo. Hindi mo mapapatay ang kinatawa ng mutya ng maninilat sa pamamagitan ng pagbagsak ng bahayan nito. Sa halip, magkakaroon ito ng pisikal na katawan. Wika ni Damian. Inakala nitong nabigo ang binata sa kanyang binabalak, ngunit lingid sa kalaman ng matanda. Isa ito sa mga plano ni Lito. Hindi nagkamali si Lolo Egay. Alam ko ang mangyayari sa oras na basagin ko ang mutya. Ito talagang inaantay ko. Muling sumugod ang binata. Pinagsusuntok ang nilalang. At sa pagkakataong yun, tumalab ang mga atake ni Lito. Tapusin na natin ito, Lito. Gamitin mo ang aking sandata. Lumitaw mula sa kamay ni Lito ang isang ginintoang sibat. Itinarak ito sa katawan ng nilalang na naging dahilan ng kamatayan. Matapos, humiwalay sa katawan ng binata si Garal. Bahagya itong nanghina dahil nangangailangan ng matinding enerhiya ang pagsanid nito sa katawan ni Lito. Garal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kaibigan. Hindi pa tapos ang laban. Nagawa man nating talunin ang kinatawa ng mutya ni Damian. Pero hindi pa din ito nangangahulugan na wala na siyang kakayahan. Maganda ka. Mukhang ginalit natin siya ng gusto. Hindi na nagsasalita si Damian ng mga sandaling yun. Hindi nito lubos maisip na maiisahan siya ni Lito hanggang sa hindi na napigilan ng matanda ang kanyang galit. Nag-usal ng mga dasal pang Tigalpo at nagawang igapo si Garal. Hindi ako makakilos, Lito. Pasensya na, pero malakas ang Tigalpong ibinato sa akin. Kahit ano pa ang gawin mo, isa ka pa ding engkanto. Mukhang nakakalimutan mong isa pa din ako manggagamot. Kayang-kaya kitang patayitik balang. Itinaas ni Damian ang kamay. Unti-unting umangat sa lupa si Garal habang sinasapo ang kanyang leeg na parang may kung anong nakapulupot. Bitawan mo si Garal. Ako ang harapin mo. Ikaw ang harapin ko. Eh wala ka namang kwenta kung wala ang tikbalang na ito. Patawad, Lito. Mukhang hanggang dito na lang. Tumakas ka na. Hindi, Garal. Hindi kita iiwan. Kung kinakailangan ko mamatay, yan ang gagawin ko. Hindi mo nauunawaan, Lito. Wala tayong laban. Hindi ko na kayang lumaban, patawad kaibigan. Hindi ko natupad ang pangako ko. Isang sibat ang tumarak sa kanyang katawan. Napasigaw ang binata. Hindi nito kayang tignan ang kaibigan na unti-unting pinapatay ng kalaban. Hanggang sa nakapa nito sa kanyang likuran ang isang matigas na bagay. Naalala ng binata na dinala niya ang punyal ni Lolo Egay. Dali-daling binunot at binato kay Damian. Hindi rin nakita ng matanda ang paparating na patalim. Direkta itong tinamaan sa ulo na naging dahilan ng agarang kamatayan. Nang makita naman ni Fausto na natalo na si Damian, inutusan nito ang mga tauhan na sugurin si Lito. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakaalis sa pwesto nang makita ang isang malaking itim na nilalang na nakatayo sa likod ng binata.
Pasensya na kung sinaway ko ang utos mo, kaibigan. Nararamdaman ko na mas kailangan ng tulong dito. Wika ni Riknum. Sabay buga ng usok sa mga kalaban. Isa-isang nagbagsakan ang mga ito. Natupok ang mga katawan. Dinurog na Riknum ang abo ng kanyang tabako. Isinaboy sa hangin na naging dahilan naman ng kamatayan ni Fausto. Dumikit sa kanyang balatang abo. Unti-unti nitong kinain ang kanyang katawan. Umalis na tayo dito. Hindi ligtas para kay Garal ang lugar. Binuhat ni Riknum ang nangihinang tikbalang. Dinala sa puno ng balete kung saan unang nagkakilala ang tatlo. Patawarin mo ako, Lito. Hindi kita nasamahan hanggang huli. Huwag ka na magsalita, Garal. Kailangan nating gamutin ang mga sugat mo. Gagaling ka pa, di ba, Riknum? Patawad, Lito. Ngunit ang sibat na tumarak sa katawan ni Garal, isang uri ng dibinong sandata mula sa isang dasal at lason yun para sa mga kagaya namin. Patawad, kaibigan. Wala na akong magagawa. Hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Garal, sabihin mo, nagpipiro lang si Riknum. Sana nga, kaibigan. Hindi ko rin gusto na iwanan ka. Marami pa tayong pagsasamahan. Pero ito ang aking kapalaran. Kailangan mong tanggapin na ang lahat ng simula may wakas. Wika ni Garal. Sabay abot sa binata ng gintong buhok. Tanggapin mo ito, kaibigan, bilang tanda ng ating pagsasama. Habang nasa iyo ang gintong buhok, hinding-hindi ako mawawala sa alaala mo. Paalam, kaibigan. Hindi kita makakalimutan. Ito ang mga huling kataga na binitawan ni Garal bago tuluyang maglaho. Masakit man para kay Lito, pero kailangan niyang tanggapin ang pagkawala ng kaibigan. Nagawang bawiin ng binata ang lupain. At sa paglipas ng panahon, ikinasal kay Lara. Biniyayaan ng isang lalaking supling na pinangalanan na Geral. Ito ay hango sa pangalan ng kaibigang tikbalang. At habang nagkakaedad, unti-unting lumalabas ang gintong buhok sa batok ng kanyang anak. Tinapad mo nga ang pangako mo, kaibigan. Bagaman nawala ka man sa mundo, pinili mo namang mamuhay kasama ko sa katauhan ng aking anak. Alam kong nariyan ang kaluluwa mo, Garal. Maraming salamat. Patuloy kong sasariwain ang mga alaala natin. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na pinapaalala ni Lito sa kanyang anak ang lahat ng mga naging karanasan. Nais nitong manatili sa puso ng kanyang angkan ang kaibigan niyang si Riknum at ang ginawang sakripisyo ni Garal, ang kaibigan niya na isang tikbalang. Kabayan collectors, aware na ba kayo dito sa Marahuyo Bracelet? Ang Marahuyo Bracelet natin may kasama yung rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung nararanasan mong sumpa, kung ano man yung binigay na sumpa sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. At bukod doon, bibigyan ka ng proteksyon sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Kung interesado ka dyan, i-visit mo lang ang www.likamerchandise.com or pindutin mo lang yung basket dito sa baba. Kita-kits sa susunod na kwento.